ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Miyerkules, Agosto 19, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagkaron sa mga pangulong dinalan. Headline. PRO6 top 3 sa nationwide OWP rating, 111 ka wanted persons na arasto. 1.85 million nga suporta sa pangumag in turnovers ang DAR sa duha ka arbo sa EB Magalona. PRO6 ing pangabay ang kooperasyon para sa safety kag seguridad sa mga eskwelahan. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Top 3 sa bilog ng Pilipinas ang Police Regional Office 6 sa other wanted persons rating matapos magka-aresto sang 111 ka wanted halin Agosto 1 tubtob Agosto 15. Base sa accomplishment report on the arrest of wanted persons ang Directorate for Investigation and Detective Management, nakakuha ang PRO6 ang 1.04% nga OWP rating, ikatatlo sa bugos nga pungsod. Nagpangunang PRO8 nga may 1.34%, kag PRO2 nga may 1.15%. Sunod kay PRO6 Director Randolph Tuanyo, ang pagkilala sa PRO6 resulta sang padang nga manhunt operations, epektibo nga intelligence gathering, kagugot nga koordinasyon sa mga police unit kag pumuluyo sa Western Visayas. Dugang paig ni Tuanyo, pamatuod din isang pagpanikasog kag determinasyon sa mga kapulisan nga madakop ang mga individual nga may kaso. Ginpasiguro sang PRO6 nga pagpadayon ng intelligence-driven manhunt operations kag pagpakig-angot sa mga komunidad agud masiguro nga mga wanted person magaatubang sa hustisya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1.85 million nga suporta sa pangumag in turnovers ang DAR sa duha ka arbo sa EB Magalona. Detalye sang balita, JP Herbas. Nagbaton sang 1.85 billion pesos nga climate resilient farm productivity support gikan sa Department of Agrarian Reform ug Dar Negros Occidental 1 North ang duha ka Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa EB Magalona Negros Occidental. Ang mga benepisyaryo amo ang Barangay San Isidro Integrated Farmers Association Incorporated kag Hacienda Sidlangan Agrarian Reform Beneficiaries Association Incorporated. Lakib sa kagamitan nga gin-turnover sa DAR ang duha ka floating tillers, duha ka hand tractors nga may mga implement, duha ka mechanical rice thresher, kag duha ka rice reaper. Nagbaton man sila sang 50 ka stainless knapsack sprayer, 50 ka heavy duty spades, 10 ka hose, kag 300 ka sako sang organic fertilizer. Kabay man sa proyekto mga training kag agricultural extension services tuoy sa climate smart agriculture, integrated pest kag water management, business planning para sa rice trading, kag climate change kag food production. Suno sa DAR, ginpatigayon ang proyekto agud mapauswag ang paggamit sang makinarya sa pagpreparar sa duta kag pag-ani. Ilabi na sa tion nga kinahanglan ang mas madasig operasyon sa uma.
Pinaagi sini ginapaabot man nga mapaligon ang kapasidad sa mga agrarian farm beneficiaries nga makapatubas gihapon sang maayo sa pihak sang pagbag-o sang tiyempo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangabay sang Police Regional Office 6 ang mga tagdumalahan sang eskwelahan, lokal nga panguluhan, ginikanan, kag iban pa nga stakeholders nga magbinuligay agud masigurong safety kag seguridad sa mga estudyante sa Western Visayas. Suno kay PRO6 Director Randolph Tituanyo, imanduan niya ang tanan nga police units nga padayunon ang police visibility sa palibot sa mga eskwelahan, magpatigayon sang regular nga pagpatrolya paligunon ang pagkuha sang impormasyon kag magkoordinar sa mga school authority para sa paday nga pag-usisa kag pagpasangkad sang security measures. Ginapanugyanan man ang mga ginikanan kag guardian nga dapat bukas ang komunikasyon sa ilang mga kabataan kag panilagan ang bisan ano nga senyales sang pagkabalaka, pagpamahog o kung makaduluda nga giho. Samtang ginpahanumduman sang PRO6 sa mga tag-iyasang pusil nga siguron nga nakatago ini kay hindi malabot sa mga kabataan o kung sa mga tawo nga wala lisensya sa paggamit sang pusil. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 45 katag pasakop sa DAYFC Season 6 nagpresenta sang ilang mga business concepts. Detalye sang balita, Jay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga ginpresenta sang 45 katag pasakop sang Young Farmers Challenge o kun YFC Season 6 sang Department of Agriculture Western Visayas ang ilang mga business concepts. Bitbit ang ilang mga ideya ka mga handom angot sa agrikultura. Nagpedalo mga ini sa provincial level business pitching para sa tsansa nga makaangkon sang pondo halin sa gobyerno. Ang YFC sa madalayawan nga programa sa gobyerno para sa mga pamatanon nga nagahandom nga mainganyo sila nga mag-explore sa madamo nga oportunidad sa agrinegosyo kag pagpanguma. Ini ang may 3 ka kategorya nga ginalakipan sang agricultural production, food and non-food processing kag digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, 2026 SWM kag EPR Summit ginpatigan sang EMB Region 6. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang Solid Waste Management kag Extended Producer Responsibility Summit kag Capability Enhancement for Local Government Units sang DNR Environmental Management Bureau Region 6 sa Mandurriao, Iloilo City. Ang aktibidad nagsugod sa diskusyon sa pagdumala sang Solid Waste Management Plan sa mga local government units sa rehiyon. Maid-id nga ginusisa sa mga panelista halin sa Executive Committee members sa National Solid Waste Management Commission ang mga plano nga ginpresent sa mga lokal nga pamunuan sang Pasay City, San Enrique kag Tigbawan sa Iloilo kag Sebastes sa Antique. Lakip sa mga ginhambalan sa lihok ang konstruksyon, pagdumala, operasyon kag mga posible matabo sa mga ginahabuyan sang basura. May araman sang sesyon sang konsultasyon sa pagtililipon nga may tema Accountability in Action, Navigating the Next Era of Ecological SWM and EPR Shared Responsibility in Waste Management. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, naglabot sa 1,469 ka residente sa Tubungan, Iloilo ang nakabaton sang bugas halin sa Rice Distribution Program nga kabahin sang Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang campaign, isa ka inisyatibo sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunang Tubungan Municipal Social Welfare and Development Officer Diadem Pearl Tamara nagsugod ang pagpanagtag sang bugas sang Agosto 13. Nakatutok ang programa sa mga pamilya nga wala sang regular nga kita, imol, senior citizen, persons with disability kag solo parents nga kulang o kung hindi regular ang kita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sent out sa incident management team para sa Roa City Invitational Tournament ginpatigayon. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatigayon sang send-off ceremony ang Rojas City Government para sa Incident Management Team nga gin-deploy para sa Rojas City Invitational Tournaments 2026. Suno kay Mayor Ronnie De Divas, handa na ang IMT nga ginabugusan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police kag Traffic Management Unit
para sa ginahulat-hulat nga basketball tournament sa syudad. Pahayag sang alkalde ang deployment para sa seguridad sa mga atleta, teams kag delegates sa tanan nga oras lakip na ang pagresponde sa tion sang emerhensya. Ang basketball invitational tournament hiwaton sa August 21 tubtob August 26 sa Dingoy Rojas Civic Center sa diin kapin 5 ka teams halin sa 2 ka pungsod ang magasambuwa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagwasa payag si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez tuy sa insidente nga ginkaulamiran sa mga minor de edad sa Ateneos de Zamboanga University. And panumdum niya tanan nga maghalong kami responsable sa pag-report agud maprotektahan ang dignidad, seguridad ug privacy sang mga apektado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Halfway house para sa mga rebelde sa Negros Occidental nga gusto magbalik sa sabak sang gobyerno, formal na nga inagurahan. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga gininaugurahan sa provincial government sa Negros Occidental ang halfway house nga maging temporaryo nga puloy-an sa mga rebelde nga nagahandom nga magbalik sa malinong nga pagpangubuhi upod ang ila pamilya. Ang pasilidad nga nahamtang sa Santa Rosa, Murcia, gintukod bilang kabahin sa peace building kag reintegration efforts sa provincial government kag bilang suporta sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kun ICLIP sang National Task Force to End Local Communities Armed Conflict o kun NTF-ELCAC. Samtang nag-istar sa halfway house, ang mga benepisyaryo magapaidalom sa psychosocial intervention, livelihood training, kagiban pa nga mga aktibidad agud mapreparar sila sa ilang normal nga pagpangubi upod ang komunidad. Kadungan sang iya pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa positibo nga pagsabat sa panawagon sang gobyerno. Ginpasiguro ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga hindi magauntat sa pasilidad ang suporta nga ihatag sang gobyerno sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, mga na-expose sa baha, sarang makapang isang libre nga bulong kontra leptospirosis sa mga District Health Center sa syudad. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agod na proteksyon na ng kaugalingon batok sa posible halit sa baladian nga leptospirosis kinpanuginan sa Iloilo City Health Office sa Pumuluyo nga likawan ang pag-ubog sa baha o kung mahigko nga tubig kung may pilas. Kinabisuan man ang sinuman nga nakaubog sa baha nga makigangot sa mga district health centers kag barangay health workers agod matagan sang libre nga bulong. Mahimo nga makapangayo sang libre nga doxycycline prophylaxis treatment agod na proteksyonan ng ikaayong lawas. Ang damlag lang sang nabatyagan ng pagbaha sa masobra 60 ka barangay sa siyudad sang Iloilo bangod sa mabasko nga pag-ulan, dala sang habagat sa diin naglabot sa masobra 7 ka gatos ka pamilya ang naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban panaton nga balita, 600K nga bulig inbaton sang nasidman ahoy para sa pagbakal sang bag-o nga patrol boat. Detalye sang balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bato ng mga barangay officials sang nasidman ahoy sa pagpamuno ni punong barangay Mary Joy Espiga sang cheque balor 600,000 pesos halin sa Iloilo Provincial Government. Ang cheque gin-turn over nanday Provincial Administrator Raul Banyas kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cornelio Salinas. Ang pondo igabakal sang patrol boat nga magaserbi man nga sea ambulance sang barangay nga magasuporta sa kinanglanon sa transportasyon kag sa tion sang emerhensya sa nasidman. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Trenyas nakigsapol sa mga katapos ng transport sector sa syudad. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakighinon-anon si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas sa mga opisyal sang 14 ka mga transport cooperatives kag 2 ka corporations sa siyudad sang Iloilo para mangita sang konkreto nga paagi sa kung paano mabuligan kag maproteksyonan ang operators, drivers kag workers sa ila ginapangatubang nga pagpanghangkat sa transport modernization program. Nakaabot sa alkalde ang mga impormasyon hanungod sa pila ka modernized units sa iban nga lugar nga gin-foreclose bangod sa financial difficulties
sang mga operators lakip ng epekto sang pagpasaka sa presyo sang gatong. Suno sa alkalde, hindi siniluyag matabo sa syudad ang kasubo nga sitwasyon. Naibaluan nga 8 sa 14 ka mga co-op ang past due na sa ilang loans, kag halos tanan naka-amortization deferment man, bagay nga dapat mabuligan sa pagpangita sang solusyon agud malikawan ang mas dako nga problema sa palabuton. Lakip man sa gintalakay ang problema sa kolorom kag unconsolidated operations, mga ruta nga nagauntat biyahe sang temprano, kag mga ruta sa LPTRP nga kinahanglan i-review kag i-recalibrate. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH may handa kag bastante nga supply sang bulong sini nga tigulunan expanded PhilHealth benefits kag zero balance billing nakaalalay. Detalye sa balita, Marian Reyes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Patutok sa karon ang Department of Health sa posibleng pagtaas ang kaso sang leptospirosis dala sa Enhanced Southwest Monsuno Habagat. Nahanuod sini kay pasiguro sang DOH nga nagapabili nga operational kag may bastante nga supply ang mga pasilidad sini. Ginpahamtang sa Code White Alert ang mga apektado nga Centers for Health Developments samtang padayon ang koordinasyon sa ahensya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. May naka-standby nga 3.1 million nga doxycycline capsules sa DOH Central Office kag 17 nga CHDs nga bastante agud suportahan ang kinahanglanon sa mga balay bulungan kag lokal nga pamunuan. Sarangman maresetahan ang mga pumuluyo pinaagi sa YACA providers agud makakuha sang doxycycline sa kapin 3,000 nga PhilHealth accredited gamot providers sa pungsod. Samtang may ginapatuman man nga DOH Zero Balance Billing Program sa mga DOH hospital kag gin-expand ang PhilHealth benefit package para sa mas malala nga kaso sang leptospirosis para sa iban nga PhilHealth accredited hospitals. Sa Hulyo 15, gibataas ang PhilHealth ang benepisyo para sa leptospirosis halin sa 21,450 pesos tubtob 63,000 pesos para sa regular nga pag-ospital kag pwede maglabot sa 170,000 pesos tubtob 411,000 pesos para naman sa kaso nga nagakinahanglan sang mas maid-id kag kritikal nga pagbulong. Sa sa datos sang DOH ang Agosto 8, may 3,440 nga kaso sang leptospirosis sa pungsod. Mas manubo ini sang 35% ikumpara sa 5,318 nga kaso nga nabalag sa pero nga period sang tinalikdan nga tuig. Ang pesar sini may pagtaas naman sa kaso humalin Hulyo 12 tubtob 25 kung sa diin record nga 348 ka kaso, mas mataas ang 27% ikumpara sa Hunyo 28 tubtob Hulyo 11. Liwat nga nagpahanumdum ang DOH sa publiko nga likawan ang paglusong sa baha, ilabi na kung may pilaso kon gara sa panit, kung hindi naman malikawan magsuksok sa bota kag gilayon nga maghugas ang kamot kag lawas gamit ang habon kag matilo nga tubig. Apisan nga wala sang sintomas kung makalusong sa baha o kung na-expose sa lunang, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center o kon doktor sa sulod sang 24 to 48 oras agud mahibaluan ang level sang risgo kag mahatagan sang nagakaigo nga pagbulong o kon prophylaxis. Sa mga naka-eksperyensya sang hilanat, sakit sang ulo, nagakurog, pananakit sang likod, batiis o kung nagapalamula ang mata, gilayon nga magpakonsulta sa leptospirosis fast lanes sang DOH hospitals o kung pinakamalapit nga health facility. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon ang pagpalabot sang bulig sa mga pumulong apektado sa tuman nga pagulan base sa mando ni PBBM nga tagang prioridad ang safety sa mga residente. Masobra 717.4 milyones pesos nga balor sang assistance ang nahatag na kaghanda man ang family food packs, non-food items kay standby funds para sa matasig pagdulong sang kinahanglan sang mga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napalabot na sa DSWD ang nagkalaylay nga bulig sa mga pamilyang apektado sang habagat sa Mimaropa, La Union, Pampanga, Quezon City, Cordillera kag Bulacan halin sa food packs kag ready to eat food tubtob sa hygiene kag kitchen kits kag cash assistance. Kadungan sang relief distribution ginahanda man ang dugang supply, ginpatigayon ang assessment para sa financial assistance kag direktang ginahibalo ang kinahanglan sa mga evacuee kag pamilya nga naapektuhan para madulong ang nagakaigo nga supply. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Halin sa rescue operations tubtob sa relief assistance aktibo ang MDRRMO kag ilang mga kaupod nga responder sa Apalit, Pampanga, Kulasi Antique, San Juan kag Victoria sa Batangas kag Santa Cruz Occidental, Mindoro. Ginbuligan ang mga residente kag motorista nga na-stranded, ginpatuman ang search and retrieval kag field assessment, ginpanagtag ang food packs, hygiene kits, tool kits, family boxes
kag mga materyales para sa atop sa mga balay sa mga pamilya nga nagakinahanglan sang bulog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gipando sang Malacañang ang pagpatuman sang alternative work arrangement sa mga opisina sang gobyerno sa National Capital Region kag 17 ka probinsya subong Agosto 19 base sa Memorandum Circular number 129. Lakip sa mga lugar ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental, Mindoro kag Oriental Mindoro. Samtang ginpatuman man ang alternative learning modes kag learning continuity measures sa tanan nga level sang pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan sa nasambit nga mga lugar. Magapaday naman sa operasyon ang mga ahensya nga naghatag sang basic kag health services, disaster preparedness kag response kag iban pa nga importante nga serbisyo. Ang pagsuspende sang trabaho kung pagpatuman sang alternative work arrangement sa pribado nga sektor ginatugyan sang palasyo sa desisyon sang tagdumalahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DMW6 at IBP Iloilo nagpirma sang MOA para mapabaskog pa ang paghatag sang legal assistance kag proteksyon sa mga OFW kag ila pamilya. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Nagperma sa Memorandum of Agreement o kon MOA ang Department of Migrant Workers o kon DMW Region 6 kag Integrated Bar of the Philippines o kon IBP Iloilo Chapter sa tinutuyo nga mapabaskog pa ang paghatag sang legal assistance kag proteksyon sa overseas Filipino workers kag ila pamilya. Gimpangunahan na DMW Region 6 Regional Director Glenda Aligonza kag Attorney Mihilinda Penetrante IBP Iloilo Chapter President ang kahiwatan kaupod sa Attorney Alfredo Clement Palmares, miyembro sang IBP Board kag Rhea Glenda Canantas, OIC Assistant Regional Director sa DMW6. Sa idalom sa agreement, maghahatag ang IBP Iloilo Chapter sang libre nga legal assistance sa DMW referred clients, particular ang mga biktima sang illegal recruitment kag trafficking in persons, pro bono representation sa criminal, civil kag administrative cases. May joint efforts man ang DMW6 kag IBP Iloilo Chapter sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons o kon AirTip advocacy kag legal aid activities sa mga buluthuan, local government units kag media platforms. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gilayong nga nagpatuman sang evacuation, pumping, clearing kag rescue operation sa Philippine Coast Guard sa mga komunidad nga apektado sang habagat sa Lian Lemery kag San Luis sa Batangas kag sa Puerto Galera kag Calapan City sa Oriental Mindoro. Sa Lian 104 ka individual halin sa flood-prone areas ang gin-evacuate. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sugod na nga mabatyagan ang positibong epekto sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kon Uplift Program sang gobyerno sa Bugos sa Caraga Region bangod masobra 71,000 nga benepisyaryo ang nakabaton sang 2,000 pesos nga bulig pinansyal. Ang cash assistance na gatoy nga makabulig sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sa pag-atubang sang ila adlaw-adlaw nga kinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas mangin mapos na para sa mga mangungumang pagdala sang ilang mga produkto sa merkado samtang makabenipisyo ang mga kabataan sa mas maayong nga mga pasilidad sa pag-eskwela. Ang mga pamilya naman may mas maayong akses sa tubig kag kuryente kag ang mga komunidad mas safe kag mas handa sa mga kalamidad bangod sa mga proyekto sa infrastruktura nga ginpatuman sang nasyonal kag lokal nga gobyerno sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Pag sa LGSF kung Local Government Support Fund kag mga proyekto sa lokal nga pangulang padayon nga ginapalapit sa mga komunidad o mga serbisyo kag benepisyo sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga sobra 300,000 nga pamilya sa probinsya sa Negros Oriental ang makabaton sang 10 ka kilo nga bugas halin sa gobyerno sa idalom sang bawat bayan makikinabang Rice Assistance Program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Nagapasalamat si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria sa Presidente sa pagpatuman sang programa nga dako nga bulig sa tagsa ka pamilya sa Negros Oriental. Ginpisana sa Dumaguete City ang pagpanagtang sa bugas nga magapadulong man ini sa mga banwa kag syudad sa Bugos nga probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SDO Pasig City may bago na nga OIC Assistant Schools Division Superintendent. Detalye sa balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May bago na nga Officer in Charge, Assistant Schools Division Superintendent o kon ASDS ang Schools Division Office, Pasig City. Sining karon lang sa naghiwat sa welcome program ang SDO Pasig City para kay newly designated ASDS, Dr. Leah Belesa. Pagkatalusan ni Belesa, si anang ASDS Attorney Feve Fanco. Antes ang i-appointment bilang bago nga OIC ASDS ng SDO Pasig, nagserbi si Belesa bilang OIC ASDS sa SDO Guimaras. Samtang magapungko naman bilang ASDS si Fanco sa SDO Iloilo.
Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 86 ka kilos ang tilapia na harvest sa isa ka Farmers Association sa Escalante City nga mga benepisyaryo sang projects Lawa kag Binhi. Detalye sang balita, Marian Grace Renieta. Naka-harvest ang 86 nga kilos ang tilapia ang Magsaysay Farmers Association sa Barangay Magsaysay, Escalante City, Negros Occidental bilang kabahin sang ikaduha nga ani sa idalon sang projects Local Adaptation to Water Access o kon Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o kon Binhi ang Department of Social Welfare and Development. Ang MFA kabahin sa mga partner beneficiaries sang projects Lawa kag Binhi nga naghiwas sang community-based aquaculture bilang kabahin sang livelihood component sang programa. Pinaagi sa pag-atipan sa tilapia, nahatagan sa kahigayunan ang mga benepisyaryo nga makatanom, makaatipan kag makaproduce ang pagkaon, pinaagi sa bulig nga ginhatag sa grupo. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, LTO-6 mayara lang sang 160 ka deputized personnel. Ahensya ginako nga kulang sila sa Tinawo. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 262 ka deputized application na nabaton sang Land Transportation Office Region 6. Suno kay LTO-6 Attorney Cadjuso Duspan II, hindi malipod dako nga pagpanghangkat para sa opisina ang kakulang sang personnel labi na sa enforcement operations, bagay nga dako ang mabulig sang deputization. Sa masobra duha ka gatos nga aplikasyon, yara naman sa 160 ang na-approve kag nakakomply sang requirements sang LTO. Dugang pa ni Duspan, padayon ang ila pagpasangkad sang koordinasyon sa mga lokal nga panguluhan, Highway Patrol Group, PNP, kagiban pa nga district offices ng LTO sa pagpatigayon sa mga operasyon sa rehiyon nga nagresulta naman sa mataas nga apprehensions. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, mga bulutuan nga nagsuspende sang in-person classes sining Agosto 19 bangod sa malay nga tiyempo naglabot na sa masobra 400. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Naglabo sa masobra 400 ka mga bulutuan sa Western Visayas ang nagsuspende sang in-person classes Miyerkules, Agosto 19 bangod sa malaing nga tiyempo. Sa nagsidatos ng Department of Education Region 6, may 423 ka bulutuan nga nagsuspende sang face-to-face classes kung sa diin 358 gikan sa Schools Division Office of Iloilo kag 65 sa SDO Iloilo City. Bangod nga wala sang in-person classes, automatic nga nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang mga bulutuan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Standard Time, las 4:35 sa hapon. Kamiyan to manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team, Miyerkules, Agosto 19, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo